Good morning po sa inyong mga kapatid. Gutom na po ba kayo? Wag po kayo mag-alala, may silang po ito. Nung sinabihan po ako ni Brother Julius, by the way, si Brother Julius po yung teacher ko sa 4G. Nung sinabihan niyo po ako na magbibigay daw po ako ng testimony, ang sabi niya po sa akin ay isulat ko po ito para mas concise at hindi ko makalimutan. At base po dito sa ginawa kong outline, may silang po ito. Tansya ko po mga siguro bago mag-4 p.m. makakapag-lunch na po tayo. Anyway, it's a blessing po para sa akin, personally, na makapag-undergo ng 4G discipleship na ito. May tuturing ko po siyang blessing dahil marami po akong natutunan ng mga bagay-bagay. Hindi lang po spiritually, mentally, physically, socially, psychology, biology, lahat ng G, hindi lang 4G. So kasi ako naniniwala po ako na ang Word of God does not just fill you spiritually, kundi nakaka-apekto din po ito sa ating realidad, sa ating na-i-apply po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang Word of God po ang nagbibigay sa atin ng guidance kung ano po ang ating gagawin sa ating buhay. Ang Word of God po ang nagko-convict sa atin tuwing may ginawa or may gagawin po tayo hindi mabuti. Ang Word of God din po ang nagbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon, ng motivation para harapin ang anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Ang Word of God din po, ang gumigising sa atin kapag tayo po ay nakakatulong sa preaching. Don't worry, hindi po kayo ito. Hindi po tayo ito. Okay, so, Lesson 8. Lesson 8. Sino po sa inyo ang nakakaalala pa ng Lesson 8 sa 4G natin? Ano po ang title ng Lesson 8 ng 4G? Fellowship. 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 Thank you, Bro Julius. So, fellowship. Lesson 8, fellowship. So, sa lahat po ng pinag-aralan namin sa 4G, discipleship, ang lesson 8 po, ang pinaka-nag-stand out sa akin. Ang lesson 8 po ang favorite ko sa lahat, out of 15 lessons. Dahil, kita nyo naman po, title pa lang, fellowship. Sino po naman ang ayaw ng fellowship? Alam ko lahat tayo gusto ng fellowship. Gusto natin makabanding ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kung minsan nga, inaabot pa tayo ng gabi dito sa church. Simula umaga, simula ng Sunday service, hanggang matapos, hanggang gabi. Dito pa rin tayo sa church. So, para bang ayaw nang maghiwa-hiwalay. At ayaw nang uuwi sa kinaginalang mga bahay or dorm. Favorite ko po ang lesson 8 dahil out of 15 lessons, ito lang po ang nag-iisa na lessons na hindi nakakaantok. Ay, agree po ba kapatid? Amen daw, sabi yung kasabi mo. Yari ka sa teacher mo mamaya. I'm not saying the rest of the lesson ay nakakaantok. Don't get me wrong, dahil sa sinabi kong lesson 8 lang ang hindi nakakaantok. It doesn't necessarily mean that the rest of the lesson ay nakakaantok. Kasi meron dyan lesson na nakakaiyak. Yung story ng prodigal son, naalala niyo po yan? Meron din dyan lesson na puno ng action. Na para kung pupunta ka sa isang war, and you need to put on the full armor of God. May lesson din dyan na nakakatakot. Meron din nakaka-inspire. Meron din nakaka-inlove. Naalala ko po, meron po kaming assignment doon. Meron kaming homework. So, ang gagawin po namin ay magbibigay po kami ng 10,000 reasons
Ay, 10 lang pala, 10, sorry. Ba't may 10,000 dito? So, magbigay po kami ng 10 reasons that answers to the question, why do you go to church? So, why do you go to church? So, 10 po yun, arranged according to, so, may notes po kasi doon sa baba ng page ng assignment na hindi ko po binasa bago ko sagutan. Kaya yung makasagot ko talaga. Here we go, answer reveal po tayo. Answer reveal. Number 1, ang sagot ko po sa number 1, so why do you go to church? Number 1, dahil may pagkain. Dahil may free lunch. Grabe mga tao yung katabi mo ha. Pareha siguro kami yung sagot dito. So number 2, so why do you go to church? May mga pamamasyal or may gala fellowship. Kaway-kaway po sa mga mahilig ko naman gumala dyan. So pagkatapos gumala, magugutom, kainan fellowship na naman. So number 3, so why do you go to church ko? Number 3, dahil may jamming sessions, tugtugan sa music, jamming with the brethren. At pagkatapos mo jamming, magugutom, kainan na naman. Puro kainan na naman. Kainan na naman. So, number 4, so why do you go to church? Dahil nandun si, ano? Joke. Hindi ko lang po siguro papanggitin lahat ng sagot ko hanggang number 10. Kaya na. Baka po i-kick out na ako ng pastor kung nakulang na to. Huwag po sana siyang magalit. May kailangan pa akong pagpalaw sa kanya. Ang point ko dito ay hindi naman po siguro masama na yun po yung nagiging motivation natin para umatin ng church. Kasi actually di ba minsan po yan po yung ginagamit nating rason di ba minsan pagka may niyayaya tayo mga kaibigan natin, yung mga invite sa atin. Di ba yan din po yung ginagamit natin dahilan para maisama po natin sila dito. Amen po ba? Lord, tutulog po talaga sila. Hindi na sumasagot. Kaya nga isinama yan sa lesson ng 4G, fellowship. Mahalaga po sa isang church ang pagkakaroon ng fellowship. Dahil dito po mas lumalalim ang samahan ng bawat isa. Na-encourage ang isa't isa na magpatuloy na magpakalalim sa ating pananampalataya. Pero ang pinaka-importante fellowship sa lahat ay ang fellowship po natin sa ating Panginoon, Jesus Cristo. Our communion with Jesus Christ, our Lord. Ang main reason po natin kung bakit tayo umattend ng church is to experience Jesus in our life. Amen? Isa rin po sa mga natutunan ko, mula po ng palagi na po na umattend ng church, ay nagbago po ang aking pananaw patungkol sa God's will. Dati kasi po, di ba, meron tayong paniniwala na Lord, bigyan niyo po ako ng sign. Will niyo po ba ito, Lord? O gusto ko lang siya? Hindi ko pala kung saan po ba natin nakuha yung give me a sign na yan. Siguro po kay Britney. Kilala si Britney? Give me a sign. Joke lang. So, Lord, saan po akong ministry magkukumit? Lord, ano pong kulay ng damit ko susuotin ko? Lord, saan po ako magpapark? Dalawa po kasi. Sa kaliwa o sa kanan? Lord, give me a sign. So, kakantay mo ng sign kay Lord, may nag-park na iba, naunahan ka na. Na-late ka na sa Sunday service. Ito isa, sigurado marami na po sa atin na nagtanong na din po nito. Bila ako. Lord, siya na ba? Is she the one? Lord, give me a sign. Lord, isulat niyo po yung pangalan niya dito sa garlic bread na binili ko sa Donuts kanina umaga. Lord, kahit first letter lang. Diba? So, ang kapal lang po ng mukha ko doon sa part na para bang inuutusan ko ang Diyos na humingi na po ako ng sign. Humingi ako ng sign kay Lord
Tapos ako pa po na yung nag-demand sa kanya kung ano yung sign na ibibigay niya. Di ba? Tinawag ko pa siya, Lord. Tapos uutusan ko lang din. Yung boss nga natin, hindi nga natin kaya utusan din, di ba? Na-try nyo ba? Utusan yung boss nyo? Laupan, laya. Pakitapon nga akong basura. Asahan nyo, bukas pagising nyo, may plane ticket na kayo pag-uwi ng Pinas. So, sa tinapay talaga, sa garlic bread, ng duluts, gusto mong ipakita sa'yo ng Diyos ang kapangyarihan niya sa tinapay. Tapos first letter lang. Well, alam naman po natin lahat na kaya gawin ng Diyos yun. Kaya nga yung pagsalitain ng daki. Kaya nga yung pagsalitain ng mga bato. Kaya nga yung utusan ng isang uwak na maghatid ng pagkain kay Prophet Elijah. But our God is more powerful than that. Our God who created the heavens and the earth. Our God who conquered death. Our God who silenced the boast of sin and grave. Our God who resurrected Jesus from the dead and brought us back to life. Amen. So, kapag po sign lang yung hiningi natin kay Lord, malabo yan eh. Mas lalo ka lang maguguluhan or mag-confuse. So, mabuti na lang po talaga, hindi ginawa ni Lord yung sign na hiningi ko sa Kanya. Lord, isulat niyo po yung first letter ng pangalan ito sa garlic bread. Lord, yung ikasampung letter po sa alphabet. Kasi imagine niyo po, kung ginawa po ni Lord yun, mas lalo ka lang nalito eh. Kung sino. Sa dami ng tao na magkakaparas ng pangalan. Sa dami na magkakaparas ng first letter. Kasi ako po naniniwala na kapag ang Diyos ang nagsalita, klaro. God speaks in clarity. Kapag si Lord ang nagsalita, hindi malabo. Si Lord, hindi siya kagaya ng kachat mo ngayon, malabo. At lakas bumanat ng pick-up line sa chat, tapos bigla may haha sa dulo. Malabo, di ba? So, di malaman kung nagpapahiwatig pa siya o nagjo-joke lang. So, kapag si Lord ang nangusap, hindi lang po sign ang ibibigay niya, kundi instruction. Detailed instruction kapag si God ang nagbigay, nag-utos. Naalala ko po yung story ng mga Israelites bago po sila lumaya from Egypt to Promised Land. So, binigyan po sila ni God ng instruction, detalyado po. Mas maganda siguro basahin natin yun. This is ayun, sa Exodus chapter 12, verse 5 hanggang 8. So sabi po doon, verse 5, kailangan yung piliin ang lalaki o lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan. Verse 6, alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng 14 na araw ng buwan. Ito ang panahon nakakakain ng buong kapulungan ng Israel ang hayop. Pagkatapos, kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, ang kakainin ninyo ay nilitsong tupa. So very detailed, very specific si God sa kanyang mga instructions. So sabi nilitsong tupa. Hindi pwedeng sinigang, hindi pwedeng nilaga, hindi pwedeng adobo, mas lalo hindi pwedeng papaitan. Dapat ihaw-ihaw lang. Ihaw-ihaw lang. So, di ba? Mas lalo na yata nagutom yung katabi mo. So, ang point ko lang dyan is very specific po pagka si God ang nagbigay ng instruction. Hindi lang po basta sign ang ibinibigay niya. And ito po alas ng promise. Mabilis na lang ito. Noong hindi pa po ako nag-commit sa music ministry,
meron po akong nakakausap na isa pong kapatid natin. At tinatanong niyo po ako kung bakit daw ba ayaw ko pang mag-commit. So sabi ko gusto ko naman, pero sa ministry. Kasi kung sa music, sabi ko, hindi naman po ako makakasama pag nagpo-practice. Dahil may pasok po at hindi ko lang po talaga ang free time ko. Saka hindi po ako familiar sa mga kanta dito sa church. Kaya hindi pwede sa akin yung basta na lang po tatayo dyan, tutugtog nang walang practice. Tapos tinanong ko din siya, sabi ko, ikaw ba, anong naging motivation mo nung nag-commit ka? Bukod sa pressure ka lang ng mga kapatid natin. So sabi niya sa akin, bro, di ba kasi meron tayong ugali na pag meron tayong pinag-pray, humihingi tayo ng kayo sign kay Lord. Ito na naman po tayo sa give me a sign. So tinanong ko siya, ikaw, anong sign ba yung hiningi mo kay Lord? Unfortunately, hindi niya po sinabi sa akin kung ano yung sign na yun, secret daw. Sabi niya na sa akin, pag-pray ko daw. Pero may tutugbo ako kung ano yung sign na binigay niya kay Lord. So then, weeks later po, after po ng conversation na yun, pinag-pray ko naman. Pero sabi ko, bakit parang hindi naman sumasagot si Lord? Tapos bigla ko na lang naalala yung story ni Jonah sa Bible. Kilala niyo po si Jonas. Everyone's familiar with the story of Jonas. Kahit po siguro 6 years old, alam yung story ni Jonas. So, si Jonas po yung inutusan ni Lord ng Diyos na gumawa ng ark. Jonas Ark. Hindi ba? Siya hindi ba? Buong pamilya mga silang gumawa ng ark, diba? Kasama niyo pa yung mga kapatid niya, si Jonas Brothers. Joke lang po, joke. So si Jonas po, siya po yung nilolong ng mga isda, alam po natin yung story. So inutusan inutusan po siya ng Diyos na pumunta sa Ninive. Pero imbis na sumunod, tumakbo po siya sa ating Panginoon at sa ibang lugar po siya pumunta, sa Tarshish. Alam niyo na po yung story. Hindi ko na po ikikwento. So then, nung naalala ko po yun, na-realize ko, maaari kaya hindi sumasagot si Lord sa prayer ko dahil matagal niya na palang sinagot. Matagal na pala siyang nagsasalita. Matagal niya na palang ginawa. Hindi ko lang napansin. Hindi ko lang na-appreciate. Hindi ko lang may magpasalamat. Kasi hindi ko lang po planong mag-abroad. Hindi ko po pinangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Kahit minsan. Pero isang araw na lang, nagising na lang, nandito na pala ako sa Taiwan, wala na sa Pinas. So, nandito na pala ako sa ibang bansa. Kasi si Lord minsan, modern na rin siya eh. Na-high-tech na rin yung ginagamit ng transportation para dalhin ka kung saan kanya inuutusang pumunta. So, hindi na palyera, hindi na malaking isda. Pero plano na. Diba? At nandito na nga po ako ngayon sa Taiwan. Nandito nakatayo sa inyong harapan. At napapatotoo po sa inyo na ang Diyos natin ay nakikinig sa ating mga panalangin. Ang Diyos natin ay may ginagawa sa ating buhay. At hindi po siya nagtutulog. Pakisabi na lang po yung kay Gary V. Ang Diyos po natin ay hindi natutulog. Ang Diyos po natin ay buhay. Ang Diyos po natin ay tunay. At ang Diyos po natin ay nag-iisang Diyos. And with that po, I continue to pray na malakaran ko po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Salamat po sa pakinig. Glory to God.